ibig nating lahat na gawan tayo ng mabuti ng iba. Maaaring magawa nila ito pero hindi palagian. Tayo man ay nakagagawa ng mabuti, ngunit hindi palagi. Sa halip na mabuti, masama ang ating nagagawa. Hindi lamang sa iba, kundi pati na sa ating sarili. Sinabi ni Apostol Pablo, ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Sinabi niya ang dahilan, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatwid ay sa aking laman. Ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Ito ay hindi sentimental na pananalita. Ito ay espiritual na katotohanan. Tayo ay may makasalanang pagkatao, ang ating laman, na kahit magnais na gumawa ng mabuti ay masama ang ginagawa. Kaya't lahat tayo ay kahabag-habag. Ngunit huwag tayong mawala ng pag-asa, sapagkat ibinigay sa atin ng Diyos Ama ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, na ating tagapagligtas. Sinabi ni Apostol Pablo, kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Hindi tayo maliligtas ng pagsisisi lamang. Ang kailangan natin ay mismong ang Panginoong Hesukristo upang maligtas. Ang pagsisisi ay hindi pamimighati lamang. Ito ay pagbabago ng isip. Binabago ng Diyos ang espiritu ng ating pag-iisip sa pamamagitan ng kanyang salita na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing, binuhay niyang muli at iniakyat at iniluklok sa kanyang kanan sa langit. Ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa atin sa pagsisisi. Tayo noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napopuot sa isa't isa. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nang tayo ay sumampalataya sa ating puso na si Jesus ay binuhay ng muli ng Ama at ipinahayag natin na siya ay ating Panginoon, tayo ay naligtas. Tayo ay ipinanganak ng muli at ginawang bago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo ngayon ay nasa kay Kristo at si Kristo ay nasa atin. Si Kristo ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanyang sarili, kundi para sa kanya na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nakipag-isa tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tayo ay naging iisang espiritu na kasama niya.
Masasabi natin gaya ni Pablo, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Sa pamamagitan ni Kristo, maaalis natin ang dating pagkatao upang ibihis ang ating bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran, kabanalan at katotohanan. Hindi natin magagawa gamit ang laman na ibigin at gawa ng mabuti ang ating kaaway. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo at gamit ang ating bagong pagkatao na anak na ng Diyos, magagawa natin ito ayon sa utos ni Jesus. Makagagawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Magagawa natin ito habang itinuturing natin na tayo ay tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Hindi tayo mabibigo na magawa ito dahil ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay niya sa atin.